everyone! It's me, Teacher Sha, your best sa kagandahan at katalinuhan. Kaya naman, another day, another learning na naman tayo. And today, masasabi kong special itong araw na to dahil it's Thursday and meaning Bath Day. So, sino nga ba ang papaliguan natin? It's none other than Betty, my very makulit and bibong pet. She likes to travel, eat, sleep, and magpa-cute palagi. We're back! Betty, hi ka! Hi! Ang cute niya, diba? Kaso medyo may kaamo yan. Mami, huwag mo naman nasabihin yung secret ko. It's okay, Betty. We got you. And kung may mga pet din kayo, kunin nyo na sila and samahan kami ni Betty sa aming Bath Day. Simulan na magpatulo ng tubig at tansyahin ang temperatura nito. Kung masyadong malamig, maaaring magpailit ng tubig at ihalo rito. Mandred na cacao shampoo, towel, or any cloth na pwede mag-absorb ng mga water. Lastly ay hairbrush. Mas relaxing gamitin ng mga hairbrush na may metal ng ngipin para sa mga pet natin. Aside from that, mas nabuboost nito ang blood circulation ng inyong mga alaga. Tara na at simulan. Iwasan ng masyadong pagbuhos ng tubig sa mga alaga natin para hindi sila malunod. Kagaya ng ginagawa ko dyan, winiwisik-wisik ko muna yung tubig mula sa tabo. Simulan sa puwet papunta sa ulo. At kapag naramdaman na nila yung tubig, maaari nyo na silang buhusan ng dahan-dahan. Sa paglalagay naman ng shampoo, siguraduhin na sapat lang ang shampoo na ilalagay para sa kanila. Kung ang aso ay katamtaman ng ang laki kagaya ni Betty, maaari na ang 4 pumps ng shampoo. Maglagay depende sa laki at kapal ng balahibo ng alaga. Maaari niyong i-massage o i-rub ang shampoo upang kumalat ito at makasigurado kayo na ang lahat ng parte ng katawan at balahibo ay malilinis. At pagkatapos ay maaari nyo na silang banlawan gamit ang tubig. Patuyuin sila gamit ng towel o di kaya naman kahit anong tela na maaari mag-absorb ng tubig. Maaaring gumamit ng blower ngunit siguraduhin may sapat na layo ito mula sa balat ng alaga. Pagkatuyo ay maaari na itong suklayin. Ang consistent o palaging panunuklay sa ating mga alaga ay magre-resulta ng malambot at makintab na mga balahibo. Palaging tandaan na ang mga alaga natin ay may pakiramdam at buhay kagaya natin. Hindi man kasing haba ng buhay natin, pero tiyak na habang buhay nila tayong mamahalin at sasamahan sa lahat ng oras. Kaya naman bigyan natin sila ng atensyon at pumamahal na deserve nila. Pati na rin ng twice a week na paliligo para presko at malayo sa sakit. Bye everyone, tulog na ako. Few moments later. For today's video, magbe-bake po tayo ng banana bread. Yes, you hear it right. At dahil love kayo ni Teacher Sha, tuturuan ko na nga rin kayo kung paano nga ba mag-bake na masarap na merienda pagkatapos natin mag-alaga ng ating mga pet. Kaya naman ihanda na ang 4 na saging, isang stick ng butter, chocolate bar, itlog, vanilla extract, all-purpose flour, asukal, baking soda at asin. For equipment, we need measuring cup, measuring spoon, mixing bowl, wire whisk and strainer, silicone spatula, hand masher or tinidor as a substitute, aluminum foil container and oven. Kaya naman kung ready na, kunin na ang lahat ng saging at sabay-sabay natin itong turugin. Gamit ang hand masher o tinidor, maaari natin durugin ang mga saging. Kapag naging kagaya na nito ang mga saging, maaari na itong ilipat sa mixing bowl. Tunawin ang 1 stick ng butter at isunod itong ilagay sa mixing bowl. Isunod ang 1 cup of sugar at isang 1 large egg. Tandaan na ingatan na huwag may masamang shell kagaya ng nangyari dyan.
1 tablespoon of vanilla extract, At i-mix all together. salain ng harina gamit ang strainer para na rin mas maging pino ang ating harina. Isunod ang 1 pinch of salt, baking soda, and chocolate. Paghalu-haluin lang ito gamit ang silicone spatula at isa rin sa foil container. Bago ilagay, mas magandang painitin na ang oven ng may 170 degree 20 minutes. Magpatulong o di kaya naman ay ang matatanda na ang hayaang maglagay ng binig sa oven upang maiwasan ng pagkapasok. Sa parehong temperature na 170 degree, hayaang maluto ang banana bread ng 1 hour and 15 minutes. At upang malaman kung luto na nga ba ang banana bread, maaari itong tusukan sa gitna. At kung wala nang dumidikit sa stick, ito ay luto na. Kaya isa lang ang masasabi ni Teacher Sha, okay na to. Sundin lamang ang mga measurement at paraan ng pagluluto nito upang ma-achieve itong masarap na banana cake. It's Tikiman time! Okay, taste test. And it's sarap and masarap for today. Kasama ang pet at ang banana bread natin, we enjoy life with learning. At laging pakatandaan ang payo ng Teacher Sha. We're done everyone. Thank you for watching. Please like, comment, and share this video. Okay? Bye-bye!